Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Leslie May Cinco at ngayon ay tatalakayin natin ang lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. At sana ay may natutunan kayo sa naibahagi ni Lian sa kanyang reporting na kung saan tinalakay niya ang legal na pananaw ng pagkamamamayan. Ngayon, kasama ako, tatalakayin natin ang lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong matuto? Tara at sabay-sabay nating tatalakayin. Ngayon ay may dalawang layunin tayo. Una, nasusuri ang lumalawak na pakahulugan ng pagkamamamayan. Ang pangalawa, na ipamalas ang mga katangian ng isang mabuting mamamayan. Paano nga ba lumawak ang pagkamamamayan? Sa patuloy nga ng pagbabago ng ating lipunan, patuloy din na lumalawak ang konsepto ng pagkamamamayan. At isa sa mga pinakamahalagang aspekto ng pagkamamamayan sa kasalukuyan ay ang pagkabuklod-buklod ng mga tao tungo sa ikabubuti ng kanilang lipunan. Tinitingnan ngayon ang pagkamamamayan hindi lamang bilang isang katayuan sa lipunan na isinasaad ng Estado. Bagkus may tuturing ito bilang pagbubuklod sa mga tao para sa ikabubuti ng kanilang lipunan. Ang pagkamamamayan ng isang individual ay nakabatay sa pagtugon sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat. Mangyari pa, tinitignan ng individual na siya ay bahagi ng isang lipunan kasama ang ibang tao. Ano nga ba ang iyong tungkulin sa lipunan? Ikaw ba ay may tungkulin? Tayo ba ay may tungkulin? Siyempre, ikaw, ako at tayong lahat ay may tungkulin sa lipunan na ating kinabibilangan. Hindi lamang magiging tagamasid sa mga pagbabagong magaganap sa lipunan ng isang mamamayan, bilang bahagi ng isang lipunan na may mga karapatan at tungkuling dapat gampanan, inaasahan na ako, ikaw, at tayong lahat ay magiging aktibong kalahok sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng lipunan at sa mas malawak na layunin na pagpapabuti sa kalagayan nito. Ayon sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan, iginiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan. Kanyang gagamitin ang pamamaraang ipinahihintulot ng batas upang iparating sa mga kinauukulan ang kanyang mga hinaing at saloobin. At ang tanong, bilang isang mamamayan, ano ba ang iyong mga tungkulin? Ikaw ba ay tagasunod o tagasuri lamang? Ang mamamayan ngayon ay hindi tagasunod lamang sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan sapagkat wala namang monopolyo ang pamahalaan sa mga patakarang ipapatupad sa isang estado. Kung gayon, hindi niya inaasa sa pamahalaan ang kapakanan ng lipunan, sa halip, siya ay nakikipagdialogo rito upang bumuo ng isang kolektibong pananaw at tugon sa mga hamong kinakaharap ng lipunan. At batay sa mga lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan, maaari ba nating matukoy ang mga katangian ng isang mabuting mamamayan? Siyempre, tara at ating alamin. Ayon kay Yeban 2004, ang isang responsableng mamamayan ay inaasahang makabayan, may pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pantao, may pagpupunyagi sa mga bayani, may karapatan at tungkulin bilang mamamayan, may disiplina sa sarili, may kritikal at malikhaing pag-iisip. Ang lahat na aking nabanggit ay naglalarawan ng isang responsableng mamamayan. Ang tanong, may katangian ka ba sa mga katangian na aking binanggit?
Tungo naman tayo rito. Paano ba tayo nakatutulong sa ating bansa? Ngayon ay tatalakayin rin natin ang 12 gawain na maaaring makatutulong sa ating bansa. Inilahad ito ng isang abogado na si Alex Lacson. Handa ka na bang pakinggan ang mga gawaing ito? Tara at ating talakayin. At eto na nga ang 12 gawain na makatutulong sa ating bansa. Una rito, sumunod sa batas trapiko. Ang pagsunod sa batas trapiko ay kagaya rin ng pagsunod sa batas na ating lipunan. Ang pangalawa, laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili. Bakit nga ba kailangang humingi ng resibo? Dahil sa pamamagitan ng paghingi mo ng resibo, ang tax ng tindahan ay mapupunta sa ating pamahalaan at isa ito sa nakatutulong para mapalago pa ang ating bansa. Ang pangatlo, huwag bumili ng bagay na smuggled. Bilhin ang mga lokal na produkto. Ano nga ba ang smuggled? Ito ay pag-i-import o pag-i-export ng mga bagay ng lihim at labag sa batas. Kung ikaw ay tunay na Pilipino, bilhin ang mga lokal na produkto. Bilhin ang gawang Pilipino. Ang pang-apat, positibong magpahayag ng tungkol sa atin, gayon din sa sariling bansa. Kung mahal mo ang Pilipinas, dapat positibong mga pahayag lang ang ibabahagi mo sa mga tao. Kung minamahal mo ang ating inang bayan, huwag sirain at magsalita ng ikasisira ng ating bansa. Ang panglima, igalang ang nagpapatupad ng batas trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. Paano ba sila igagalang? Sundin ang mga batas ng ating bansa. Ang pang-anim, itapon ng wasto ang basura. Ito ay napakasimpleng sentence lamang o napakasimpleng isipin ngunit mahirap gawin. Kaya matuto na tayong magtapon ng basura sa wasto. Ang pangpito, suportahan ang inyong simbahan. Kung saang simbahan ka nabibilang, suportahan ito at mahalin dahil sila ay nakatutulong sa atin na lumago ang ating spiritual life. At ang ikawalo, tapusin ng may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon. Huwag tumanggap ng pera galing sa mga kandidato. Maging tapat. Huwag ipagbili ang iyong boto. Piliin ang karapat-dapat sa pwesto. At ang ikasyam, maglingkod ng maayos sa pinapasukan. Maging isang responsable bilang isang trabahador o kung ano pa, maging tapat sa pinapasukan at gawin ang dapat gawin. At ang ikasampo, magbayad ng buwis. Bilang isang mamamayang Pilipino, kailangan nating magbayad ng buwis dahil katungkulan natin ito bilang isang tao. Ito rin ang dahilan upang may magagamit ang ating gobyerno sa pagpapaunlad ng ating bayan. Ang 11, tulungan ang isang scholar o isang batang mahirap. Ito ay isa sa mga katangian ng isang mabuting Pilipino. Ang 12, maging mabuting magulang. Turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak. Pagdating ng araw na ikaw ay magkakaanak, turuan mo ang iyong anak na mahalin ang ating bayan. At yun ang 12 gawain na makatutulong sa ating bansa. At tungo naman tayo dito, ito ang lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan, murag mao ni siya ang bullet ani nga topic. So, ang pagkamamamayan ng isang individual ay nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat.
Igigiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan. Hindi niya inaasa sa pamahalaan ang kapakanan ng lipunan sa halip. Siya ay nakikipagdialogo rito upang bumuo ng isang kolektibong pananaw at tugon sa mga hamong kinakaharap ng lipunan. So, no, bago matapos ang video na ito ay may pagsusulit ako na ibibigay sa inyo. Ito ang tanong ko, sagutin mo. Isulat ito sa long bond paper and this is copy and answer. So, ang unang katanungan, ano ang pagkakaiba ng legal na pananaw sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan? So, kung nakasabot mo sa report ni Lian, so maka-answer mo ani guys. Number 2, ano naman ang kanilang pagkakatulad? Number 3, bilang isang Pilipino, gaano ba kahalaga ang papel ng mamamayan sa ating lipunan? So, yan lamang ang iyong sasagutin at I hope na inyong maansiran. Okay. At dyan nagtatapos ang ating paksang tinalakay patungkol sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. At ito ang masasabi ko sa inyo. Laging tandaan, mahalagang bahagi ng ating pagka-Pilipino ang aktibo nating pakikilahok sa mga isyu at hamong ating kinakaharap. May magagawa tayo bilang mga aktibong mamamayan ng bansa upang patuloy na mapabuti at mapaangat ang antas ng ating pamumuhay. So, sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Maraming salamat.